hinabol ng team natin dahil nakita ko lorong walang body number, burado na siya. Tapos as per na narinig natin, medyo tumakbo yata si Bossing. Tapos naman na yung holiday season, so back to normal lang kung ano yung ginagawa namin proseso noon, yung ginagawa ulit namin ngayon. Kumbaga tinutuloy lang namin kung ano talaga yung function ng aming departamento. So yun lang. Kaya mga complaint kami na overcharging, gano'n, dumadami ulit yung color room, yung mga walang prangkisa, walang permit. So dumadami ulit. Tricycle, no? Yung dual franchise, no? Nagkikater ng from QC to Caloocan. So may complaint tayo galing na presidential complaint 888 na nag-overcharge sila ng pamasahe. Purong pagmamahal. Okay mga puro, team leaders natin, Officer Malyari, Officer Cortez. Saludo Bossing, good afternoon, namiss namin kayo boss. At TRD Officer Esteban. So far dito mga puro GRNet, ang dami na nating nahuli. Mga 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 to 7. 5 to 7 na tricycles na agad yung nahuli natin dito sa area. Okay mga puro, balintawak na po tayo. Dito yung kung maalala nyo, nag-operate tayo ng gabi dito. Sobrang dami nating nakuha. Tingnan natin ngayon, hopefully malinis para nakita natin na sumusunod na yung mga tricycle drivers natin dito, ng mga namamasada. Alright, so far mukhang okay. Mga puro, so far mukhang okay yung sitwasyon natin. Wala tayong nakabutan. Linis. Ayan, dito sila pumipila usually. Pero ngayon, ayan, malinis po. At good thing po yan. Dahil ibig sabihin, nakikita natin yung pagsunod sa regulasyon ng Quezon City, ng TRD, ng ating mga namamasada ng mga tricycle. So ito na yung mga nakuha natin mga puro. 1, 2, Officer Saraya, good afternoon Bossing. 3, 4, meron doon 5, may 2 pa yata. So mga 6 or 7 yung ating mga nahuli ngayong araw na to. Again, kasama natin TTMD, Tika Sipagaling, Sir Dexter Cardenas, ating team leader Officer Cortez and Officer Malyari, together with TRD. Ang team leader naman natin dyan, Officer Esteban, with Officer Valencia. Kasama natin shoutout Officer Rangoso, Officer Sabado, Officer Alvario, Officer Libres, Happy New Year Bossing. Officer De La Cruz, good afternoon boss. Officer Tarea, Officer Ladimo, Officer Parama, saludo Bossing. Officer Polito, Officer Santa Cruz, Officer Rimentera, and Officer Tianyo. Good afternoon mga bossing. Saludo mga boss. Dito marami, dito na wala. Malinas ano boss? Oo. Pati nga yung mga dumadaan, wala. Officer Francisco, saludo mga boss. Officer Tianyo, kasama natin dito. Saludo bossing. Okay na yun, lock ha? Boss, okay na boss, okay na. Nilagnat lang, nilagnat. Bye. Okay na yan boss, okay na yan. Pag... Okay mga po. So ito meron silang terminal. Officer ng Gosog mo. Good afternoon bossing. Happy New Year. Sir, wala silang yan po, TRD kasama po namin ha.
may permit din. Alright mga puro, ang chinecheck po natin dito sa parang terminal nila is yung fare matrix. Doon po nakasaad kung magkano yung pasad, binabayaran ng pasahero sa mga biyahe nila. So wala nakapaskil, kailangan nakapaskil po yun. Pamasahe, taripa po yun. Nag-i-issue kami sa inyo ng taripa yun. Noong nakaraang taon pa yun. So far, ito wala. And then dito mukhang wala rin. Dito wala rin. Puro po sila walang fare matrix dito sa area. Alright, yan again mga puro, kasama natin TTMD, Tikas Sipagaling, Sir Dexter Cardenas, sa ating leader, Officer Cortez and Officer Malyari. Boss, ano ba yung ginagawa nating operation ngayong araw na to, bossing? Lalo na ngayon, ka 2023 lang, bossing. So ano ba yung mga reklamo po natin? Bakit tayo nag-ooperate ngayon dito sa areas na pinupunta natin ngayon? Ano kasi total tapos naman na yung holiday season. So back to normal lang kung ano yung ginagawa namin proseso noon nung ginagawa ulit namin ngayon. Kumbaga tinutuloy lang namin kung ano talaga yung function ng aming departamento. So yun lang. Kaya mga complaint kami na overcharging, gano'n, dumadami ulit yung colorum, yung mga walang prangkisa, walang permit. So dumadami ulit, kaya inano lang namin tong holiday season para naman doon sa mga natin na naghahanap buhay, kahit pa paano magkaroon naman sila this coming holiday. So dahil tapos na yung holiday season, back to na tayo ulit. Reality. So yun lang naman po talaga. Yun naman din po yung mandato ng aming departamento. Nice. So far, Officer Cortez, kamusta naman po yung operation natin? Kamusta naman po? Sa ngayon, wala naman po tayong yung mga na-encounter na nagre-resist. Lahat naman nakikipag-cooperate. So iba may mga license. Siyempre, yung mga walang license at walang kaukulang na dokumento, walang permit, subject impound talaga siya. So impoundable talaga yung kanyang violation. Thank you so much po, Officer Cortez. Mabuhay po kayo mga bossing. Namiss namin kayo, boss. TTMD, saludo mga boss. God bless po. Alright, so yun na mga puro, back to reality tayo ngayon 2023 dahil hindi po pwede naman na wala ng batas yung Quezon City, So kung ano lang yung trabaho talaga nagagampanan ng ating team ng Department ng Transport and Traffic Management, balik na ulit sa dati dahil yun talaga ang dapat nararapat na sundin natin, na meron tayong peace and order and law, diba, sa ating mga lungsod. Alright, again, saludo TTMD, Sir Dexter Cardenas, Officer Cortez, Officer Malyari at TRD. Ang hepe natin dyan, Officer Benjamin Ibon, bossing. Saludo boss. At ang ating team leader, Officer Esteban. Alright, dito pa rin tayo mga puro sa Balintawak. Yung Balintawak Market nandun sa kabila. Lumipat tayo dito sa kabilang side dahil may report din dito yung mga overcharging yata yung mga reklamo dito sa area. Alright, araw natin Wednesday, January 4, 2022. Ganap na alas 3 ng hapon. Special operation mga puro. Let's go guys. Saludo bossing. Purong pagkamahal. Alright, let's go. Alright mga puro, ito kasama natin ng napakasipag ang ating team leader ng TRD, Officer Esteban. Saludo bossing. Boss, malaman lang namin ano po ba yung reklamo dito sa area ng Balintawak? Ito yung sa service road. Meron tayo dito tricycle, yung dual franchise, nagke-cater ng from QC to Caloocan. So may complaint tayo galing na Presidential Complaint 888 na nag-overcharge sila ng pamasahe. So chinik natin while checking the tricycle, walang nakapost na fare matrix, which is yun yung guidance dapat ng pasahero kung magkano lang yung ibabayad niya per kilometer. So yun, upon verification, nakaticket tayo ng 5 na walang nakapaskil na taripa nila sa pamasahe. So ibig sabihin bossing, positive yung complaint na overcharge. Yun, positive tayo dun sa complaint na sinulat na letter doon sa 888. So naka-apprend tayo ng 5.
Kaya inisyon na lang natin na, ng OPRD. Dahil kompleto naman sila. Kompleto sa dokumento. Thank you so much po, Officer Esteban. Mabuhay po kayo, TRD. Saludo. At syempre ating hepe, Sir Benjamin Ibon. Saludo po. God bless po, sir. Alright, let's go. Alright mga puro, nandito tayo sa Road 23. Logan Compound. At ito, hinabol ng team natin dahil nakita ko lorong walang body number. Burado na siya. Tapos as per na narinig natin, medyo tumakbo yata si Bossing. Hindi natin alam ano, hindi tayo sure. Pero naabutan siya dito sa Logan Compound. Subject for inbound po ito mga puro. Ayun, burado na yung kanyang body number, meaning hindi na siya naka-rehistro. Kasi logic lang yan, pag naka-rehistro ka, ilalagay mo yung mga pagkakalanlan para hindi ka mahuli. Nag-comply ka ng registration ng iyong tricycle, yung mga ganyang. Sir, iba mo lang yung susi ha. Sensya na, dadalhin ko ha. Iba mo lang yung susi. Babalik sa'yo yung Alam mo? Ay, mga puro, isuan po si Bossing ng impounding notice of impoundment. Diretso po niyan sa Manila Seedling. Tapos nandiyan po lahat ng detalye. Minsan mo, patunayan binigyan ka namin ng notice. Oh, firma ka. Para alam mo yung impounding. Nandiyan lahat yung details kung ano yung May impounding dito Dito ka unang pupunta. Dali mo yung ORCR mo para mag-crash ka ng pagtubos. Tsaka yung lisensya. ano yung gagawin at saan pupuntahan yung kanyang sasakyan. Okay, tuloy lang tayo mga puro. Kasama pa rin natin ng TRD, Officer Esteban, at ang tropa ng TTMD, Officer Cortez and Officer Malyari. Let's go guys. Ay mga puro, may naabutan pa tayo dito. Wala siyang lisensya. Meron siya student permit. So pag wala pong lisensya, subject po rin pa rin po. Alright guys, grabe, Telesim Philippines #1. Mura na quality pa. Ito po yung gamit natin sa ating motovlogging. Hindi na tayo nag-chin mount sa helmet. Ito fix lang siya sa harap. Yung ginagamit ko kasi pag sa operation, tatanggal ka ng helmet or itataas mo helmet mo para makapagsalita ako. Kung sa chin mount ko kasi wala akong mic na ang helmet. So yan yung ginagamit natin. Kami natin, Telesim Philippines. Ang ganda niyan guys. Sobrang ergonomic yan. Komportable, ang ganda pa. Tignan, hindi ka mukhang ayun o. Very slick lang yan. Angas. Naman yung mount na gamit natin, Telesim din yan. Yung sa nakaharap sa akin na footage yan yun. Tapos Telesim sa cellphone. Yan, binaliktad ko para mas safe, hindi yung nahihilang. Kasi kasya naman papasok yan. Alright, let's go guys. Bakit Telesim products? Ito mga puro, makita nyo yan yung original GoPro battery. I'm using Hero 7 and Hero 8. So ayan, turn on, record, and then bang, error. Imagine, napaka-importante ng kukunan mo tapos mag-e-error yung camera mo. Naku po. Ayan mga puro, tignan nyo. Gagamitin natin yan. Lumang-lumang Telesim battery na yan. Ilang taong ko na siguro nagamit yan. I think 1 or 2 years. Nirepair niya yung file. Record. All good. Mamaya mga puro, papakita ko sa inyo na it will continuously recording hanggang 20 plus minutes. Ganun siya naglulong, and even yung battery life niya hindi din ganun ka bilis maubos. So ayan, papakita ko sa inyo So this time gagamitin naman natin yung GoPro Hero 7 using this GoPro original battery. So ayan, hindi yan lobo, hindi yan sira, maayos na battery yan. Turn on, record, bang, error pa rin. So kanina Hero 8, ngayon Hero 7. Pag GoPro original battery, tanggalin natin, nag-e-error siya.
So, kabit naman natin ito. Luma na rin na Telesin battery. Alright, salpak. Turn on, repair file. And then, record. All goods na po ulit. So, yan kung bakit Telesin ang ginagamit natin as accessories sa ating GoPro. So, bakit 7 and 8 yung mga ginagamit ko? Kasi po, yung 9 and up, ang bilis po nila malobat. Pero yung pinakabago is maganda siya. Malaking battery, matagal yung life ng battery, kaya lang it's not worth it mag-upgrade kasi sayang naman yung mga camera ko, 'di ba? At wala rin akong pambili. So yung makita nyo, lahat ng baterya natin is Telesin Philippines battery. So yung makita nyo, ilang minutes na yan. Iniwan ko lang yung nagre-record. 25 minutes na, 25 minutes. Lahat na nakasalpak dyan po ay Telesin batteries, yung mga pinakita ko kanina. Kaya kung magpapalit ka lang din, mag-Telesin ka na. Wala akong papapaw. So thank you so much sa wala sa akong support at tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.